paalala para sa lahat, lalo na sa ating mga kapwa Christian. Merong isang pastor na nagsishare ng Word of God sa loob ng church. Ito ay sa ibang bansa. Piniperform niya doon sa church sa harapan ng kanyang mga miyembro kung gaano katotoo pinitong verse sa Mateo chapter 16 verses 17 to 18. So sabi dito sa Word of God, sa verse 18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So ito yung kanyang pinofrog doon sa kanyang mga miyembro. Talagang parang hinahamon niya na ipoprobe doon sa mga tao itong sinasabi sa verse 18. So ang ginawa niya ay meron siyang hawak na malaking ahas, at siguro para sa kanya kahit kagatin siya, hindi siya mamamatay. So ito yung pinoprobe niya doon sa mga miyembro niya. So kayo na ang humusga kapag mapanood niyo ang video nito. So ito, panoorin natin ang video. So ayan, dumudugo na yung kanyang tinga, so bandang tinga sa liig dahil kinagat ng isang ahas. Siguro nagpanik na yung mga miyembro dyan. So ayan, napanood na natin yung video. So kayo nang humusga kung tama ba yung kanyang ginawa. Nag-perform siya doon sa harapan ng kanyang miyembro sa loob ng church. Nahamon niya ang Panginoon, no? Yung kapangyarihan ng Panginoon dahil dito sa verse na ito. So may hawak siyang ahas, tapos anong nangyari, kinagat siya. So doon na talagang nagpatuloy pa rin siya. Pero hindi natin alam kung ano na yung nasa loob niya. Kinakabahan na ba siya dahil sa mga pangyayari? Hindi niya in-expect na kakagatin siya ng ahas. Sa ganyang mga sitwasyon, itong verse na ito, para sa akin, mangyayari ito sa buhay natin sa hindi natin inaasahan. Lalo na sa mga time na nandyan na tayo sa sitwasyon na hindi natin inaasahan. Ang ating Diyos ay nanonood sa atin araw o gabi. Nakikita ng Diyos yung sitwasyon natin. Lalo na ikaw na sumasamba sa Kanya, Christian, alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Lalo na sa time na tulad ng merong sakit, no? Malala na sakit. Marami ng mga testimonies na yung mga merong malalang sakit ay gumagaling dahil sa milagro na ginawa ng Diyos. So yan dapat, hindi yung ikaw mismo naghahamon. Hindi yan tama. Hindi naman sinasabi na hindi ka na mamamatay. Lahat ng tao ay papunta roon. Pero kapag hindi pa time ng buhay mo, dyan nagbibigay ang Diyos ng extension sa ating mga buhay. Dahil kapag ang Diyos ay meron pang plano sa buhay mo, yan ay bibigyan kanya ng extension o chance na mabuhay pa kahit na nandyan ka na sa last hour. So yun dapat yun, hindi yung ganun na nag-perform ka sa harapan ng mga tao kahit hindi pastor o normal lang yung mga youth na nagsishare o mga tao na nagsishare ng Word of God sa labas, doon sa city. Hindi ganun. Hindi naman kailangan ng magician. So ang Word of God ay totoo. Kasi ang ibig sabihin dito,
kahit na nasa last hour ka na, kapag bibigyan ka pa ng Diyos ng second chance or extension sa buhay mo dahil meron pa siyang plano sa iyo, yun, gagawin niya ng Diyos sa atin. Ibibigay yan sa atin. Lahat ng tao ay mamamatay. Doon tayo patungo. Pero yun, no, sana ay naintindihan nyo yung video at saka itong Word of God kung ano ang ibig sabihin talaga. So dapat hindi natin hinahamon. Kapag nagsishare tayo. Ang mga tao dyan ay makikinig. Kasi nga, kung ano yung nakasulat sa Biblia, kapag isi-share mo, hindi na kailangan na meron ka pang gagawin. Mag-share ka lang. Ang Diyos na ang gagawa ng paraan dun sa taong nakikinig. No? Kapag nare-receive niya yung Word of God. So ang Diyos na ang magpapatubo nun dun sa kanyang puso. So sana naintindihan nyo. So yun lang, isa lang yung paalala sa lahat, lalo na sa ating mga Christian. Wondering if I know